Guys, welcome back to my channel. Today, ang pag-uusapan naman natin is itong Subaru Crosstrek. Dito sa Pilipinas, ang pangalan niya before ay Subaru XV. But in July 2023, ginamit na rin yung pangalang Crosstrek, just like in the North American market. Ang tawag nila ngayon dito ay GT kasi meron siyang GT body kit. Punta muna tayo sa exterior. Ito yung facelifted version. Dati XV to, ngayon Crosstrek na. So yung front fascia niya, mas naging modern at sharper yung design. Since ito yung GT na merong body kit, makikita nyo na meron siyang mga additional na body cladding sa harap. For me, hindi ko siya masyadong type kasi masyadong busy yung harap. Mas gusto ko siya nung walang body kit. So yung design niya is more on the sporty and aggressive side. So alam naman natin na si Subaru is known for being sporty. It translates then to their design philosophy na sporty din. Knowing na yung Subaru is more on performance talaga. Yung headlight niya is LED, but yung turn signal is still halogen. Yung kanyang fog light ay halogen din. If you look at the sides, meron siyang plastic cladding dun sa wheel well, at meron din siyang plastic cladding at the bottom of the doors. In addition, meron siyang side skirt na silver painted. The side mirror is mounted on the door. It's color black. Tapos meron siyang camera dun sa ilalim para dun sa 360 camera system. Yung wheels naman niya is color black na 18-inch alloy. Meron din siyang roof rail tapos body colored yung door handles at wala siyang chrome accent dun sa mga doors. It is considered as a compact crossover at ang kanyang ground clearance is 220 mm. Sa likod naman meron siyang spoiler with high-mounted stoplight. At yung kanyang tail lights ay LED. Tapos yung meron siyang rear wiper. Ang hindi lang maganda dito sa likod is yung fake na exhaust tip na kasama dito sa GT line. Pero nonetheless, maganda naman yung likod niya just like the front kung wala yung mga kits. Sporty yung design niya sa likod pero para sa akin, hindi ko type yung mga black claddings. Bale, itong base model na ito, nilagyan nila ng black cladding at tinawag nilang GT variant. But to me, yung mga plastic trims, parang over siya. Okay, check natin yung interior. Dito sa door panel, merong parang siyang cloth insert. Tapos dito, mga plastic materials na. Yung mga window switches dito ay black color. Mukhang maganda naman yung quality niya. Plain black lang siya. Tapos dito, merong soft padded leather material. So, maraming mga plastic materials inside. Which is okay naman kasi it was designed for cross-country adventure. Okay, check natin yung mga interior details. Nandito yung switch for the tailgate. Nandito rin yung brightness adjustment ng headlight at saka ng instrument cluster. At dito sa lower portion, merong maliit na pocket where you can put your cards. Yung adjustment ng driver seat ay manual lang, hindi siya automatic. Which I'm surprised for a 2 million car, dapat automatic adjustment na ito. But dito, manual adjustment pa rin siya. As usual, may mga buttons dito sa steering wheel. Dito sa right side, nandito yung buttons for the cruise control. Nandito naman sa left side, yung mga buttons for the head unit, yung control ng volume, etc. Yung steering wheel is leather wrap, tapos meron siyang white stitching dito. Meron din siyang paddle shifter. Yung manibela niya na-adjust din. So, pwede mo siyang i-tilt, pwede mo din siyang i-telescope. Yung instrument cluster niya is analog pa din. Although dun sa gitna, meron siyang maliit na digital. But basically, yung speedometer saka yung tachometer is analog pa din. Yung dashboard niya is plastic material, hindi siya soft touch. Yung height ng dashboard is mababa lang. So maganda yung kanyang visibility. Yung kanyang head unit is naka-vertical at 11.6 inches touchscreen display siya. Meron siyang external button dito for volume control and tuning. Dito naman sa lower portion, merong USB port, isang Type A, saka isang Type C. Tapos, andito yung kanyang wireless charging pad. Check natin itong sa taas. Merong ilaw dito, very basic lang, wala siyang lalagyan ng sunglass dito. So, check natin itong sa passenger side. Meron siyang vanity mirror pero wala siyang ilaw.
Dito sa driver's side, ganun din. Wala din siyang ilaw dito sa vanity mirror. Okay, check naman natin itong rear seats. Dito sa door panel, itong sa taas na portion na kulay gray is plastic. Dito sa baba, plastic din. Ito lang ang medyo leather. So talagang puro plastic lang dito sa door panel. Okay, check naman natin yung kanyang upuan. Maganda naman, okay naman yung kanyang thigh support. Meron ditong map pocket at ang hindi lang maganda dito, nakaumbok yung sa may gitna dito kasi yan yung sa all-wheel drive system ng Subaru. Wala siyang anything here, it's blank. Wala siyang aircon vent, wala din siyang any charging port. So yung middle passenger dito magiging uncomfortable, especially kung matangkad siya. So kailangan ibaba mo yung paa mo dito. Okay, check naman natin itong upuan. Ang napansin ko dito, wala siyang armrest. Wala siyang armrest dito sa gitna. Di ba normally merong armrest yan dito? At yung workmanship ng leather material dito, parang hindi maganda. I don't know kung ano lang ito, leather seat cover lang. Pero makikita mo sa mga stitches niya, may maraming mga gusot-gusot. Dito sa center, meron siyang ilaw pero hindi siya LED. So, ganyan ang itsura ng kanyang interior, yung kanyang dashboard area. So, ang vibe niya, para siyang utilitarian. Hindi siya yung parang luxurious. It's more on the practical side. Okay, check naman natin yung likod. Nandito yung switch ng tailgate niya. It's power tailgate naman. So, pag binuksan mo, automatic na magbubukas. Tapos, dito sa left side, meron ditong ilaw. Carpeted naman siya. At pag iniangat mo yung cover nito, nandito sa ilalim yung kanyang reserba. Merong styrofoam cover dito at pag tinanggal mo ito, makikita mo yung kanyang jack at saka yung mga tools. Meron din siyang tonneau cover here, so pwede mo siyang gamitin kapag ayaw mong makita yung mga gamit mo dun sa loob. 60-40 split nga pala itong rear seat, so pwede mo siyang ibaba para lumaki yung iyong cargo area. So kapag naka-flat na itong second row seat, malaki na yung iyong cargo area, more than 1,000 liters na yan. Okay, close na natin yung tailgate at check naman natin itong pangilalim. So typical na Subaru, meron siyang symmetrical all-wheel drive system. So in terms of driving dynamics, maganda siya. Pagdating sa suspension system, naka-independent suspension siya. At yun nga, meron siyang all-wheel drive system. Ang hindi lang maganda dito, yung kanyang CVT transmission. But ang kagandahan naman dito, meron siyang X modes. So dyan well-known ang Subaru. Yung wheels nga pala niya is merong sporty spoke design, 18-inch aluminum alloy wheels yan. At naka-disc brake siya sa harap at saka sa likod. Okay, check naman natin ang kanyang powertrain. Standard sa Subaru yung kanyang Boxer engine. Diyan siya sikat. Ang base trim na ito is 152 horsepower, 2-liter engine siya. Tapos, standard symmetrical all-wheel drive siya. Transmission niya is Lineartronic Continuously Variable Transmission o CVT. In terms of performance, meron siyang dual function X mode. So, available siya for enhanced off-road traction. So, makita nyo yung mounting ng engine niya, mababa. So, mababa yung kanyang center of gravity. Ang resulta, nai-improve niya yung stability, yung handling, saka yung kanyang cornering ability. Yung mga pistons nga pala niya, horizontally opposed. So, nababalanse niya yung each other's motion. Nababawasan niya yung vibration. So, mas smoother at saka more comfortable ride siya compared dun sa mga B-type o kaya mga inline na engines. In terms of maintenance, medyo complex siya. For example, yung pagpalitan ng spark plugs, medyo mahirap, labor-intensive siya. Madami din siyang active safety features. Meron siyang dual function X mode with hill descent control and auto restore. Meron siyang vehicle dynamic control system, ABS with electronic brake force distribution, auto vehicle hold, active torque vectoring, meron din siyang brake assist system and brake override, electronic parking brake, saka reverse automatic braking. In terms of preventive safety naman, meron siyang enhanced eyesight 4.0, rear vehicle detection, steering response headlights, high beam assist, around view monitor, lane change assist, LED headlamps with auto leveler, LED cornering lamps, LED front fog lamps, rear fog lamp, emergency stop signal, anti-pinch power windows, anti-slip side steel steps, occupant detection system, saka yung child-proof rear door locks.
Sa passive safety naman, ang most notable yung ring shape reinforcement frame, yung breakaway boxer powertrain, shock-absorbing front bumper structure, rollover safe roof and cabin ceiling, saka yung collision detection unlock. Okay, let's summarize. Ang selling price nitong Subaru Crosstrek GT is 1.998 million or about 2 million. But sabi nung agent, they're giving 300,000 discount. So, mga 1.7 million na lang. So, bibilihin nyo ba ito for 1.7 million? So, let's discuss the pros and cons. Ang unang pro niya is yung kanyang all-weather and off-road capability. Yung kanyang symmetrical all-wheel drive system at saka yung mas mataas na ground clearance is an advantage in its class. So, pwedeng-pwede siya sa mga dirt and rough road. Second, meron siya nung Subaru's EyeSight. Yun yung kanyang active safety and driver assistance features. Ang third advantage niya is yung kanyang comfortable ride. Well-tuned yung kanyang suspension. So, komportable yung ride niya, especially sa daily commuting saka dun sa mga long trips. Versatile din siya kasi hatchback yung design. So, maganda siyang gamitin sa weekend adventures. Ano naman yung mga cons niya? Sabi ng iba, yung standard na 2-liter na 4-cylinder engine is parang sluggish. So, yung optional na 2.5-liter engine, mas maganda yun to address this. The other con nito, according to other reviewers, is yung kanyang touchscreen interface can be laggy and visually dated. Inconvenient din yung integration ng climate control dun sa screen. Mas maganda pa rin if you use yung physical buttons. The other con nito is yung kanyang cabin noise. Hindi maganda yung kanyang NVH. Another con nito is limited yung kanyang rear cargo space. Rear seat legroom niya medyo tight din. Yung center tunnel niya medyo mataas, so nakakangawit sa mga center passenger. Lastly, yung kanyang maintenance complexity. Medyo mahirap siyang i-maintain at mahal yung mga parts. In addition, kokonti lang ang dealers dito sa Pilipinas. So, very limited yung mga choices mo for maintenance. So, sino ngayon ang competitors niya dito sa Philippine market? Sa tingin ko, ang unang competitor niya would be yung Toyota Corolla Cross. Yun yung popular choice dito sa Philippine market. Another competitor would be yung Honda HR-V. Flexible yung interior space niya, saka meron siyang sleek design. It's a strong rival in the subcompact crossover segment. Pwede rin competitor yung Ford Territory. Modern yung kanyang technology, comfortable din yung ride, saka spacious yung cabin. So in summary, itong Subaru Crosstrek, fit lang siya for a specific type of buyer. It's not for everybody. So, bale, niche player lang talaga siya. So, for people who value yung safety, at saka yung all-weather or light off-road capability, ito yung bagay sa kanila. So, bagay siya sa mga families who lead yung active or outdoor-oriented lifestyle. At matibay din talaga siya. So, overall, itong Subaru Crosstrek, highly capable siya and sensible vehicle for those people who value ruggedness and practicality. So, meron talaga siyang certain niche lang. So, kung kayo ang tatanungin ko, bibili ba kayo nito? Let me know your insights in the comment section below. And by the way, ang laki ng discount nila ngayon. They're giving about 300,000 pesos discount. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!